Tito Soto, full support sa Sugod Campus ng Itbulaga sa La Union at punong hurado ng tawag ng tanghalan. Bias nga ba? Yan ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po ng linggo, March 30. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, kahapon ay ginanap ang ikalawang Sugod Campus mga kapatid ng Itbulaga sa Don Mariano Marcos Memorial State University sa Northern La Union Campus at hindi magkanda ugaga at magkanda umayaw ang mga estudyante sa saya ng pagbisita sa kanila ng longest running noontime show sa bansa, ang Itbulaga. So yun nga mga kaparokya, talagang yumanig ang buong gym ng campus at di lang yan. Even ang online ng main YouTube channel ng Itbulaga ay pinayanig din nito dahil onting-onti na lang ay gagawa na naman po ng panibagong kasaysayan ang YouTube channel ng Itbulaga. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil umabot lang naman po ito ng 142,000 views. At ang It Showtime naman po mga kaparokya ay 95,000 views. Sa mga hindi po nakakaalam mga kaparokya, ang most recent highest views po ng main YouTube channel ng Itbulaga ay 143,000 views at nakuha po ito noong March 8. So muntik-muntika na pong maabot, mapantayan or malagpasan ang most views ng Itbulaga main YouTube channel. Samantalang ang It Showtime naman po ay na-maintain po nito ang 90 or more than 90,000 views buong linggo. So mapunta naman po tayo sa controversial contestant ng It Showtime na si Marco Adobas. So yun nga mga kaparokya, humingi na po ng paumanhin ang controversial contestant or participant ng It Showtime na si Marco Adobas. Nagsorry na po siya patungkol nga po sa nasabi niyang cooking show. Sabi nito, humingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawa at okay na po ang lahat. Ako po ay nadala ng bugso ng aking emosyon. Sana ay maunawaan nyo na. Well mga kaparokya, lagi na lang pong nasasangkot sa kontrobersya ang mga segment ng It Showtime. Una dito yung Especially For You. Ngayon naman po ay yung tawag ng tanghalan. Well, sa akin, marunong din naman magmasid yung nasabing contestant na si Marco Adobas. Hindi lang naman siya singer, hindi lang siya basta singer, dahil he can play an instrument, especially sa guitar. Dahil nagpe-perform din naman po siya sa bar or whatever it is. Kaya alam niya kung may mali. But the most important thing ay yung humingi siya ng kapatawaran. Yes, sometimes dumarating po tayo sa punto na hindi natin napipigilan ang silakbo ng ating damdamin. Nakakapag-isip na lang po tayo after what we made. Sabi nga ni Marco, hindi na daw siya sasampahan ng kaso since disqualified na daw siya, which is good for him. But again, kung ano ang naging sa palagay ni Marco ay ganun din po ang sa palagay natin. Actually, may isa akong page na nabasa kung saan sinasabi dito ay bias daw di umano ang punong hurado. So basahin natin tong si El Chica na mayroong 67,000 followers. Sorry Showtime, tawag ng tanghalan ha. I know magaling si Marco but Ayeji talaga ang dapat winner today. Anong nangyari? Kaloka. Pops and Ding Dong napatayo. Anong nangyari sa punong hurado? Laging nakayuko, hindi pinapanood si Ayeji kahit tapos na nakayuko pa din. Tayuan na dalawang hurado, nakayuko pa din. Bias yan? Well mga kaparokya, actually I watched the whole performance of Marco and Ayeji. But sorry to say, lalo na sa mga supporters ni Marco, mas tumaas po ang balahibo ko sa performance ni Ayeji. Marco also had a good performance, but mas nag-stand out for me. Para sa akin lang po ito mga kaparokya, si Ayeji that time. Hindi naman kasi mag-i-standing ovation ang ilan sa hurado kung hindi sila na-impress sa performance ni Ayeji. Yun ang totoo mga kaparokya. Pero syempre sa huli,
punong hurado pa din po ang magdi-decide ng lahat. Maybe he made sure na hindi siya magkakamali sa magiging desisyon niya or hatol niya. Kaya mas nag-focus siya sa performance ni Ayeji. Mas pinili niya ang manahimik, yumuko or damdamin po talaga ang performance ng nasabing contestant. Or anumang interpretation natin sa naging reaction nito. Pero ako naniniwala ako na walang dating sa audience or sa viewer si Ayeji na meron po si Marco. In that case, alam na po natin kung sino mananalo sa tawag ng tanghalang Grand All-Star Resbakan. Base lang po yan sa audience impact na meron po si Marco. At of course sa performance din. Pero again, naniniwala po ako na mas tumindig po ang balahibo ko na si Ayeji po ang nanalo that time. Hindi na po natin kukwestiyonin ang punong hurado dahil mas siya ang nakakaalam. Samantala, Tito Sotto full support sa Sugod Campus ng Eat Bulaga sa La Union kahapon. So, spotted si Tito Sotto sa La Union habang nagpipray sila before the start of show. So, very supportive ang chairman at isa sa original ng Eat Bulaga na si Tito Sotto. Hindi talaga ini-involve sa politics ang Eat Bulaga kahit si Tito Sotto pa na tumatakbong senador. Nakakatuwa lang no mga parokya dahil nakukuha pang sumama ni Tito Sotto sa ganyan kahit napaka-busy nito sa pangangampanya. Anyways, wag nating kalimutan sa balota ang number 59, ang tito mo, ang tito nyo, ang tito niya. Tito ko, ang tito nating lahat na si Tito Sotto. Gawin nating number 1 siya sa balota. Samantala, bago natin tapusin ang video na ito ay may iiwan lang po ako sa inyong tanong. At paki-comment nyo po ang reaction nyo sa tanong na ibibigay ko. Bakit si Vico Sotto ang presidente nyo? Please comment down below. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.